Hello guys, what's up at welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video guys is meron na naman tayong tutorial patungkol sa ating X-Generator script. So ang tutorial na ito guys is para sa Dual One at saka sa Starlink kasi maraming nag-PPM sa akin kung kailan ko ba daw gagawin itong tutorial na to. So actually hindi ko pa ito ilalabas pero since na maraming nag-PPM sa akin, sa mga nag-avail is gagawin ko na lang ng tutorial. So dito guys, ito yung ating full access ng ating X generator. Pag na-extract niyo ito guys, click niyo lang itong index.html. Pag na-click niyo guys, didiretso yan sa browser na gamit niyo guys. So ito yung full access natin guys. So ang ita-try natin dito guys is yung load balancing, recursive, yung merge, yung load balancing PCC. So, ito kasi guys is wala tayong other ISP kasi isa lang yung ISP na ginagamit ko. Pero, na-try ko naman to guys at working naman. So, may nagpa-config sa akin tapos tinry ko ito. So, gumana naman guys. So, dito yung ating Starlink script. So, ipapakita ko rin kung paano ito gagamitin. Pero, madali lang ito guys, yung Starlink script. So, inahin muna natin ito guys. Yung PCC at saka yung merge router OS. Same lang sila kung paano gamitin ito. So, yung PCC kasi guys, dito yan nakikita. Dito sa Mangle. Sa advance. Saan yan? Ito siya guys. Per connection classifier. So, dito ginagamit ko is both address. So, halimbawa kung ito yung main ISP nyo, ganyan siya. Ito yung PCC guys, yung meaning ng PCC. Per connection classifier. Yan. So, dito yan guys. Saan na yan? Yan. So, dito, same. Halimbawa, kung anong gamit yung router OS. So, ang gamit kong router OS guys is version 7.18. Version router OS 7 tayo. Tapos pili lang kayo kung ilang one guys. Bawa dual one lang kayo. So yan. I-type nyo lang dito you guys yung gateway. Tapos yung name ng inyong ISP. Tapos ito yung sinasabi ko kanina. Yung per connection classifier. Ito siya. Yan. So wala na kayong gagalawin dyan. Ito lang yung gagalawin ni guys. Yan. So, same lang ito guys sa pag-load natin. So, hindi ko ito gagamitin guys. Ito yung gagamitin natin, yung merge connection. So, same lang din kasi yung process kung paano ginagamit ito. Yung merge at saka yung PCC. So, dito sa merge connection guys, itatry na natin ito. Punta lang, since na version 7 yung gamit ko guys. Dito, router OS 7. Tapos, for example, is dual one lang tayo. Yan. Ganyan lang, guys. Tapos dito, guys, kayo na bahala. So, ako, guys, para mas mabilis, hindi ko na ito i-edit. Yung mga Ether 1, Ether 2. Pupunta tayo dito, guys, sa ating Winbox. So, naka-version 7 tayo, guys, ha. So, first na gagawin nyo dito, guys, punta lang kayo dito sa IP, DHCP client. Tapos, dito sa DHCP client case, add nyo lang yung, halimbawa, dual one kayo. So, Ether 1. Tapos, in-on nyo lang ito, guys, yung add default route. Yan. Tapos, dito nyo makikita, guys, yung gateway. So, sa gateway, nagamit ko, guys, is, ito yung gateway niya. 192.168.0.1. So, since na wala tayong another ISP, so ilalagay ko na lang din. For example, yan. So, dito dapat yung ISP2 natin. Tapos, dapat nakano rin yan. Ganyan. So, ganyan yung procedure guys ha. Bago nyo i-apply yung script. So, tandaan nyo muna yung gateway na gamit nyo guys. Yan. So, since na ito yung gateway ko guys, ikakopy ko na lang yan. Then,
Sa router 1 natin, dito ko ipipaste yung gateway ko. So, Ether 1 pa rin. Hindi ko na yan papalitan. Halimbawa kung pinalitan nyo guys ito, pinalitan nyo. So, pangalanan nyo lang dito guys. Kung anong pinalit nyo, yun yung ilalagay nyo dito guys. Yan. So, sa Ether 2 guys, assuming ganyan na lang yung ating IP kasi wala naman tayong another ISP. Then, next step natin guys, kung mapapansin nyo, running itong Ether 4 natin. So, Ether 4 kasi, di dyan nakasaksak yung ating PC guys. Yan. So, kung mapapansin nyo, wala pa tayong internet guys ha. Yan. Dito kasi nakalagay yung ating PC. So, ang gagawin ko dyan sa ating Ether 4 guys is pagaganahin natin. So, maglagay lang tayo ng IP. Punta tayo sa IP address. Type lang ako dito, 192.168.55.1/24. So, ito yung IP ng LAN natin. So, ito yung gagamitin natin pang LAN. Halimbawa kung gusto nyo yung dalawa, yan, i-bridge nyo lang guys. Yung dalawa na yan. So, ako isa lang guys. Ito lang yung Ether 4. So, nalagyan na natin ng addresses. Ang gagawin natin guys, punta tayo dito sa DHCP server. Dito sa DHCP server, may makikita kayong DHCP. So, dito sa loob ng DHCP, may makikita kayong DHCP setup. So, click nyo lang yan. So, since na yung Ether 4 yung gagawa natin ng DHCP, so, dapat, ang interface dito is Ether 4. So, next lang natin, guys. Yan. So, okay na yan. Goods na yan, guys. Pag nagawa nyo na yun, guys, is proceed na tayo sa dual merge natin. So, yan. So, ang gagawin natin dito, guys, is generate lang natin. So, dapat kung router 7 kayo, 7 yung gagamitin nyo. Kung version 6, 6 kayo, guys. So, copy ko lang ito. Copy. Tapos, punta tayo dito sa new terminal. Ngayon, ipipaste na natin yung script. Yan. So, yan. Okay na. So, since na okay na, guys, nalagay na natin yung script. Ngayon, guys, is itatry nga natin i-ping. So, ping tayo. Ping 8.8.8.8. Yan. So, kung mapapansin nyo, guys, is gumana yung ping natin. So, ibig sabihin, gumana yung routes natin. Yan. So, kung mapapansin nyo, ito na yung ginawa natin. So, naka-assign siya. Tapos, ito active static ito, guys. Tapos, yung dual Ether 2 natin is yan, unreachable static inactive kasi walang nakalagay na ISP dito, guys. So, pag may nakalagay dyan, automatic, magiging active static din siya. Yan. So, kung mapapansin nyo dito, guys, wala pa tayong internet. Yan, di ba? So, ang gagawin natin dyan, kasi wala pang IP yan. Yan. So, pag hindi yan nag-pop up, guys, or hindi siya wala pa rin siyang internet. So, ang gagawin natin, guys, is i-disable lang natin yung LAN module natin. Yan. Tapos, enable lang natin para magkaroon ng IP. Yan. So, yan. Kung mapapansin nyo, network 2 na. So, may internet na siya, guys. Di ba? Ngayon, guys, is itatry nga natin kung gumagana. So, mag-YouTube nga tayo. Yan. Kung mapapansin nyo, guys, nakakapag-YouTube siya. So, Facebook nga tayo. Facebook. Yan. Di ba? So, fast.com tayo, guys. Fast.com. Yan. Di ba? Gumagana siya, guys. So, ganyan lang yung speed test niya, guys, kasi yung ating uplight is hanggang 100 Mbps lang siya. So, hindi siya umabot ng 100 Mbps yung capable niya. So, since na okay na yan, guys, di ba? Na working yung ating merge connection.
So, sana mag-working din sa inyo kung nag-avail kayo. So, ang susunod na gagamitin natin guys, o yung gagawin natin is yung ating isang ah, load balancer din. So, fill over din siya yung load balancing recursive. So, itong recursive na to guys, sa version 6 is parang hindi siya gumagana guys. Kasi na-try ko, hindi talaga siya gumagana. So, sa router OS 7 lang siya gumagana. Ewan ko kung baka hindi ko lang makapa. Pero dito sa router OS 7 is working siya. So, dito is magkaiba guys. Kung mapapansin nyo, meron tayong DNS dito. Diba? Kung mapapansin nyo. So, ang gagawin ko dito guys is i-delete ko muna yung ginawa natin guys. So, i-delete ko muna yung para mawala ng internet itong ating Microtech. Or, i-reset ko muna guys itong ating Microtech. So, i-reset ko para wala talagang config. Yan. So, yan. Wait lang natin yan, guys. Habang nagre-reset. So, dito, guys, sa load balancing is meron siyang DNS. Recursive natin, meron siyang DNS na nilalagay. Then, dito sa load balancing, guys, is yung IP lang ang kailangan. So, yan. Simulan na natin dito, guys. Kasi wala nang config ito. Na-reset na rin. So, wait lang natin. Yan. So, baka nagtataka kayo guys kung bakit hindi ako nag-upgrade ng mataas pa dito sa version nito. Kasi dito yung stable na router OS para sa akin. So, lagyan ko lang ito ng password ulit. Yan. Tapos, yan. Lagay ko. So, wala na namang config ito guys. So, dito, yung merge connection natin, tapos na natin. Then, sa recursive na naman tayo. So, sa recursive, guys, is meron tayong DNS dito. So, may IP pa rin. Yan. Then, yung name ng interface natin. So, halimbawa, 3.1 kayo or hanggang 6.1, pwede yan, guys. So, kayo nang bahala dyan. So, dual 1 muna tayo, guys, para mabilis tayo. So, dito, same pa rin guys. Add lang tayo dito ng sa DHCP client. Tapos dapat naka-no itong default route. Tapos add na naman tayo para sa Ether 2. So dapat naka-default itong default route siya. Yan. So next step, punta tayo dito sa addresses kasi lalagyan natin ito ng internet. Or yung LAN natin, lalagyan natin ng IP. So, lagay lang ako dito ng IP. Yan, 10 na lang. 24. So, ngayon na bahala dito guys sa IP. Then, add. Tapos dito, punta na naman tayo sa IP, DHCP server. So, sa DHCP server, may makikita tayong DHCP setup. Target natin yung port, LAN port. Then, next lang. Yan. So, meron na tayong DHCP server. So, pag natapos yun guys, same process. Punta tayo dito sa generator natin. So, kailangan natin yung gateway. Punta tayo dito sa DHCP client. Yan. So, dito sa X generator natin, so, pasukan lang natin yung Microtech recursive natin. So, kailangan pa rin natin yung gateway ng ating mga ISP. So, ito, as usual, yung sa akin. Ilalagay ko na dito sa port 1. So, dito guys, sa DNS, pwede nyo gamitin yung Google DNS at saka yung 1.1.1.1. Tapos, i-generate na natin ito guys.
So, generate natin. I-copy lang natin. So, after copy, balik tayo dito sa Winbox. Yan. So, kung mapapansin nyo dito guys, pag ipiping natin, ping. Yan. So, no route host siya. Pero pag nilagay na natin itong script natin guys, is magpiping na yan guys. Yan. Kung mapapansin nyo guys, nagpiping na siya. Yan. So, ngayon guys is itry nga natin kung may internet na ba or wala pa yung ating Microtech. So, balik tayo dito. Try nga natin sa YouTube. Yan. So, nakakapag-YouTube siya guys. Try natin sa fast.com. Kung nagpiping siya. Yan. So, hanggang dito lang guys kasi yung Microtech Hoplite natin is supported lang siya hanggang 100 Mbps. So, since na okay na ito guys, so proceed na tayo dito sa Starlink script generator. So, dito sa Starlink script generator guys, ganito yung makikita niya. Yung anti-stow, sleep, reboot. So, ito, yung anti-DDoS. Yung block, adult, torrent, at saka service natin. So, dito is, kayo na bahala guys kung anong gusto nyong ilagay sa inyong mga Microtech. So, i-generate lang to. Pwedeng isa-isa ang pag-generate. Pwedeng lahatan guys. So, nakadepende sa inyo. So, for example is isa lang muna yung i-apply natin, which is itong sa Starlink natin. So, generate lang natin. Tapos, yan. Copy. Tapos, balik tayo dito sa new terminal. Paste lang natin yung script guys. Yan. So, yan. So, meron na pala. Kaya ganyan. So, pag na-paste natin yan, makikita natin yan dito guys. Yan o. Okay. So, next natin is yung ito. Yung iba-block natin. So, pag isa lang yung halimbawa ito is na-apply na natin. So, wag na natin yan i-apply guys. Yan. So, lahatan na lang guys para mabilis tayo. So, generate ko lang. Tapos, i-copy ko ulit guys. Then, i-paste lang natin sa terminal. Yan. So, yun. Isahan lang. Yung pag-paste. Ngayon guys, dito yan natin yan makikita guys. Yan na. Yan na siya. Yung ating script para sa Starlink. So, ganun lang. Try nga natin guys. Yung kung nagbabrowse pa. Fast.com. Kung mapapansin nyo guys, nagbabrowse pa rin siya. Pero yung sa kung mapapansin nyo guys, di ba dito is pinlock natin to. So, i-try nga natin kung gumagana ba or hindi. So, yan. So, kung mapapansin nyo guys, hindi gumagana kasi naka-block siya. Diba? So, ibig sabihin, nagwo-work yung ating blocking dito. Yung sa DDoS at saka scan port mapping natin, wala kasi tayong gamit para ma-detect or yung ginagamit nila para mapagana ito. Yan. So, dito guys, sa ating X-Generator script, so, itatakal na lang natin itong mga anti-lag at mangle rules. So, ito guys, yung PCQ is pwede ito sa
version 7 at saka version 6. Then yung FU Codel natin is pang B7 lang. Tapos kung gusto niyong mag-basic router lang guys, so pwede natin gamitin itong basic router. So bridge lang siya guys, tapos pili lang kayo ng mga port dito. Kung anong port yung gusto niyong ilagay para sa inyong mga Microtech. So naka-bridge setup lang ito, parang router lang siya guys. Ganyan. Pili lang kayo guys kung anong i-add niya. Tapos generate niya lang, automatic na yan, magkakaroon na yan ng internet. Then dito sa burst limit calculator natin, so yung ginagamit ito mostly sa PPPoE at saka sa hotspot. So ito, halimbawa ganito guys, yung total limit natin is 1M or sabihin natin 2M dito. Yan. Tapos, dito is, sa download natin is, sabihin natin 4M dito. Or, ano bang maganda? 5? Or, ganito na lang guys. Dito is 1M. Tapos, dito sa ating, target download is 2. So, automatic na yan, guys. Magka-calculate siya. Then, dito sa burst limit natin, guys, gawin lang natin itong 2 Mbps. Tapos, dito is try natin sa 4. Yan. So, automatic na yan, guys. Then, i-copy nyo lang ito, guys. So, naka-priority 8 siya. So, i-copy nyo lang ito, guys. Yan. Tapos, punta lang kayo dito sa, halimbawa kung may PPPoE kayo, ilagay nyo lang dito sa rate limit. Ganito, halimbawa ganyan. And apply okay nyo. Yan yung burst limit calculator natin. Tapos dito guys, sa iba, yung Microtech auto backup natin sa Gmail. So, yan, working yan guys. Yung basic hotspot generator natin. Yan. Kung gusto nyo mag-Mecmon or ibang voucher, yung voucher type lang, pwede nyo ito gamitin guys. Tapos dito sa Advanced Microtech OS, dito guys is pwede nyo i-try ito. So nakasulat naman dito guys. Dito yung mga port. Kung gusto nyo mag-protect ng inyong mga Microtech. So, tulad nito guys, yung anti-hack. So, i-copy nyo lang yan. So, be sure lang guys na bago nyo i-copy ito or i-paste sa inyong mga Microtech guys, be sure lang na naka-backup yung inyong mga config. Kasi pag hindi naka-backup tapos hindi nyo alam paano ibalik, tapos wala kayong backup, so masisira yung config nyo guys. Halimbawa kung tingin nyo nagkamali kayo sa pag-copy-paste ng mga scripts. So, tingin ko guys, yun lang. So, dadagdagan pa natin ito soon. So, maghahanap pa ako kung anong pwedeng idagdag dito guys sa ating Microtech generator. So, tingin ko guys, hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat guys. At peace.